Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 221. Hinikayat sila ni Britney na uminom pa at tumingin sa kanya. Kasintahan, Matt. Ikaw din. Nagsalita siya. Kailangan mong uminom ng higit pa, naririnig mo. Iyon. Namuo ang inis sa puso ni Matt ngunit nakaplaster pa rin ang isang ngiti. Kanyang mukha. Talagang mahal ko. Pakikinggan ko kung ano man ang hilingin mo sa akin, siya. Tumugon. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay pumasok na ang lahat sa lobby hall ng Lotus Bar at Lounge. Ang lobby ay nasa unang palapag, at ang kapaligiran ay masigla. Nakahanap ng private room si Fane at ang iba pa at umupo sa loob. Ito. Ang pribadong silid ay nakahiwalay sa labas na may tempered glass sa loob. Sa pagitan, kung ano man ang nangyari sa labas ng private room ay makikita, pero ito ay maaaring malutas sa pamamagitan ng paghila ng kurtina sa tempered glass. Mahal. Mga ginoo at ginang, kung gusto ninyong gamitin itong pribadong silid, ang pinakamababa. Ang pagkonsumo ay magiging $50,000. Ang presyo sa menu na ito ay para sa iyo. Reference kapag nag-order ka ng merienda at alak. Isang magandang server. Lumapit sa grupo, pinakita sa grupo ang kanyang pinakamagandang ngiti. Meron. Walang limitasyon sa oras, para magsaya ka rito hanggang sa pagsikat ng araw. Ang server. Nagpatuloy. Fane, hindi mo iniisip na mahal ito, di ba? Since meron. Marami sa atin, hindi kasya sa ating lahat ang isang maliit na pribadong silid. Higit pa rito, talagang gusto naming tumulong upang makatipid ng ilang pinaghirapang pera mo, kaya wala kaming pagpipilian kundi ang pumili ng katamtamang laki ng pribadong kwarto. Sabi ni Carl sabay upo at hinihigan siya. Pa sa kabila ng kabilang binti, sumili ang walang pakialam ng ngiti sa kanyang mukha. I think it'd be so much better if we go to opulent big private room, sila. Mayroon akong top-notch soundproof system doon, at nasa ikalawang palapag din ito. Maaari mong panoorin ang lahat mula sa itaas tulad ng isang hari na nangangasiwa sa kanya. Kaharian. Ang pinakamagandang bahagi doon ay isang grand piano sa loob ng malaking pribadong silid. Si Selena ay isang mahusay na pianist noon, at nagtapos siya sa The Bachelor Fine Arts sa sayaw. Matagal-tagal na rin simula noong hindi namin siya nakita. Sumasayaw at tumugtog ng piano. Napaungol naman si Rachel. Nakakalungkot sa laki ng kwarto nila. Tama ka, nakagraduate na kaming lahat. Ang Fine Arts Faculty. Sa kasamaang palad, sa tingin ko na ang luxury malaking pribado. Medyo masyadong marami ang kwarto para sa amin. At saka, narinig ko na ang minimum. Ang konsumo sa malaking silid na iyon ay 1,000,000. Tumanggo si Rosa gamit ang sarili niya. Opinyon, nakangiting mapait. Ang kasalukuyang sweldo ko ay humigit kumulang 10,000, ako. Isang beses lang ako makakapunta doon kung tumigil ako sa pag-inom at pagkain at sa halip, magtrabaho. Ang aking puwit sa loob ng 10 taon. Lumingon si Rosa, humarap kay Carl at nagtanong. O tama na. Kamusta ka ngayon, Carl? Isang maliit na ngiti ang ibinigay ni Carl at sumagot kay Rosa sa mapagpakumbaba na paraan, kumusta na ako? No. I'm doing so-so, shareholder lang ng isang maliit na kumpanya. Taunang kita plus. Ang bonus ay nasa 10,000,000 bucks o higit pa. Maaari ko lamang bisitahin ang malaking laki ng pribadong silid sa Lotus nang hindi hihigit sa 10 beses sa isang taon. Nako, ako. Hindi mo akalain na ganito ka matagumpay. Kahanga-hanga ka, Rachel. Tumugon sa nakakagulat na tono, napakaraming empleyado sa aking factory ni Hobby, pero nasa 10,000,000 din ang net earning. Rosa, kasama. Isang naiinggit na ekspresyon sa kanyang tampok, tumingin kay Hugh at nagtanong, paano? Tungkol sa'yo, Hugh. Tumulong ka sa hypermarket store ng iyong mga kamag-anak. Tama. Napangiti si Hugh nang nahihiya. Yup. The same old job? Maamo niyang sagot. Dati 3 lang ang tindahan namin, pero ngayon na-expand na namin. 7 pang tindahan. Ito ay sapat na para sa mga gastusin sa bahay, sasabihin ko. Si Hugh ay tunay na mapagkumbaba, hindi katulad ni Carl. Ang pagpapakumbaba ni Carl ay mapagpanggap at sinadya. Hehe. Parang ang worst ginagawa ko dito ah. Nagbigay si Trevor ng mapait na ngiti at nagpatuloy, I haven't attended my interview, so I'm kinda isang taong walang trabaho ngayon. Hoy, kauuwi mo lang galing overseas ha. Trevor, hindi magiging mahirap para sa iyo na mag-apply para sa isang assistant manager sa ang kumpanya ng pamilya Drake. I heard that for this position, yung monthly salary
Maaaring hanggang 20 hanggang 30,000 bucks. Nakangiting sagot ni Britney. Hindi naman. Banggitin mo, ang iyong kaibig-ibig na kasintahan ay ang supervisor ng kumpanyang iyon at maaari. Tiyak na makakatulong. Sa iyo ang trabahong ito. Sa pagtatapos ng kanyang talumpati, nagcast si Britney. Ang kanyang sulyap kay Selena at nagpatuloy sa isang mapanuksong tono, well, gagawin mo. Huwag na huwag kang magiging kasing sama ng taong namumulot ng basura para mabuhay. Trevor, honey, I never thought na marunong kang sumayaw at tumugtog ng piano. Punta tayo sa malaking private room. Gusto kitang makitang sumasayaw at tumutugtog ng piano. Excited na sabi ni Fane kay Selena, hindi pinansin si Britney. Ganap, lahat ng may kumpiyansa na nagyayabang kanina ay pumunta. Tahimik sa isang kisap mata. Nalaglag ang kanilang mga panga at nanlaki ang kanilang mga mata. Mga sphere na kasing laki ng mga platito. Kabanata 222. Wow! Hindi naman kami nagkamali ng narinig, diba? Pinag-uusapan mo ba ang tungkol sa malaki? Marangya, pribadong silid ng Lotus Bar and Lounge. Natigilan si Rachel. Nagsimula siyang magduda na mali ang narinig niya. Gustong pumunta ni Fane sa kwarto. Na mayroong $1 milyong na tag ng presyo bilang pinakamababang pagkonsumo nito. Lahat. Sa eksena ay hinala sa mga salita ni Fane. Paano magre-request si Fane? Ang malaking silid nang wala pa siyang kapangyarihan sa paggastos para sa gitna. Room. Tanong nila, di ba sabi mo may piano dyan? Gusto ko makinig sa aking asawa na tumutugtog ng piano. Kailangan nating pumunta doon. Nagkibit balikat si Fane. Napakamahal ng kwartong iyon. No way, we're not going there. Magpipiano ako. Para sa iyo kapag ako ay libre. Maging mabuting bata ka para sa akin, okay? Inilibot ni Selena ang kanyang mga mata sa Fane, at nagpatuloy, nakagastos na kami ng higit sa 5 milyon para sa dalawa. Mga sasakyan ngayon. Sa tingin mo ang iyong wallet ay napakalalim. Huwag ka nang mag-aksaya pa. Ha? Porsche 911 para sa 5 milyong bucks. Niloloko mo ba ako? Nakakita ka na ba ng Porsche, Selena? Na-expose mo na ang sarili mo. Dylan. Putol ng mag-asawa sa nanunuyang tono. Dapat makita mo man lang kung paano. Lumalangoy ang mga isda kahit hindi mo na-enjoy. Sabi nilang dalawa. Porsche 911s at ang presyo ay nasa 5 milyon para sa dalawa. Huwag pilipitin. Kanilang mga salita. Umalangaw-ngaw si Rachel sa isang sardonic na tono, hindi mapigil ang tumawa. Hindi sila gagawa ng ganoon kababaw na biro, okay? Tigilan mo na ang pagpapanggap mo. Kapangyarihan sa paggastos. Kung mayroon ka talagang 5 milyon, ilabas mo ito at i-treat mo kami ngayong gabi. Sa medium room na ito. Ang malaking kwartong iyon ng Lotus ay para sa mga world-class na negosyante. Upang magkaroon ng kanilang talakayan sa negosyo. Ni hindi ako naglakas loob na gumastos ng mag-isa. Doon. Ngumisi si Carl. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Hindi ko kayang tiisin. Hindi na. Si Matt, na nanatiling tahimik sa lahat ng oras, sa wakas ay nagpahayag ng, meron ka. Ang respeto ko sa pagiging pinakamapagpanggap na couple, echo ang one another. Paano? Walang hiya. Tumingin siya sa ex niyang si Selena at sinabing, Selena Taylor, R. Sinusubukan mong patunayan na mas mahusay ka kaysa sa akin. Meron ka ba talaga? Upang gawin ito, huwag mong isipin na hindi namin alam ang nangyari sa iyo. Sa nakalipas na ilang taon. Sa tingin mo ay maaari mong pagtakpan ito sa pamamagitan ng hindi pakikipag-ugnayan sa amin. Sa lahat ng ito, sumasang-ayon ako. Sino ang hindi nakakaalam na ikaw ay pinalayas ng ang pamilyang Taylor, hindi makahanap ng trabaho kahit saan, at napilitang kunin basura para mabuhay. May nakakita pa sa iyo na namumulot ng basura kasama ang isang bata. Ano? Ngayon, sinusubukan mong pekay ng iyong kayamanan sa harap namin. Haha, napakahirap ba para sa iyo? Para aminin na mahirap ka talaga. Lumapit si Britney at tumunog. Ganap, she then continued, kung gusto mo talaga ng malaking private room, magtanong. Ako ang pinakamayaman at pinakamayaman dito. Ang aming pamilya, ang pamilyang Lee, ay isang pangatlong klaseng aristokrate na pamilya. Ang 1 milyon ay isang mani lamang sa atin. Ikaw ay tama. Napilitan akong mamulot ng basura para mabuhay, hindi ito dapat ikahiya. Bumagsak ang mukha ni Selena at sumagot, malamig ang lamig habang ginagawa niya iyon. Pero noon, dati, ngayon ay kasama ko si Fane, at pareho kaming may tamang trabaho sa medium. Hanay ng mga sweldo, hindi ito kasing sama ng iniisip mo. Sapat na para mabuhay tayo. Comfortable. Wow! Sigurado ka, may trabaho ka.
Ngumisi si Matt. Ano? Uri ng trabaho na maaari mong gawin. Isang bodyguard. Na-curious ako. Sumili ang isang mapait na ngiti. Sa mukha ni Selena. Tama ka. Talagang bodyguard si Fane ngayon, pero mas magaling pa rin siya kaysa sa iyo. May trabaho ka ba ngayon? O sarili mo? Negosyo. Walang ekspresyon niyang sagot. Ay, nakalimutan ko. May trabaho ka rin. Ang iyong trabaho ay pasayahin si Miss Britney, tama ba? Siya ang nag-iisang anak na babae sa Lee. Pamilya, at makukuha mo lahat ng pera niya kapag pinakasalan mo siya, tama ba ako? Siya, diretsyong nagpatuloy. Sok. Kilalang kilala nakita noon. Iyong dalawang pamantayan para sa isang kasosyo sa buhay ay magandang pera at ang kanyang pagiging nag-iisang anak ng ang pamilya. Kabanata 223. Bullsh *T. Putol ni Matt. Ang mga salita ni Selena ay tumago sa kanyang mahina. Punto, matalas. Ang ekspresyon ni Matt ay nagpapahiwatig na siya ay talagang galit na galit. Talagang mahal namin ang isa't isa. Hindi ito ang iyong lugar para pamuna at sirain ang relasyon natin. Ano ang tungkol sa iyong sarili, ha? Kasal sa isang sundalo dapat ang pinakamasakit na pangyayari sa buhay mo. Ito ay isang basura na isang kaakit-akit. Ang babaeng tulad mo ay nagpakasal sa isang mahirap na lalaki. Humagalpak ng tawa si Selena. Iyan ay dahil hindi ako ikaw, at hindi ko ginustong lumayo sa isang tao. Bukod, hindi ko iniisip na ang aking lalaki ay hindi sapat na mahusay. Kanina lang, siya na. Willing to spend $1 million makita lang akong sumasayaw. Ano sa tingin mo dyan? Sinasabi nito na mahal ako ng aking lalaki higit sa anumang bagay at handang gumastos para sa akin kahit $100,000 lang ang nasa bank account niya. Selena. Chuckled habang nagsasalita. Lumapit siya kay Fane at hinawakan ang kamay nito ng may pagmamalaki. Bahagyang nabigla si Fane sa aksyon ni Selena, at naramdaman niyang namumulaklak ang kaligayahan. Sa loob niya, ito ang unang pagkakataon na sinimula ni Selena ang unang paglipat sa publiko. Magaling ang sabi, honey. Ang ating pag-ibig ay tunay na pag-ibig at ang kanilang pag-ibig ay nabubuhay lamang sa ilalim ng bubong. Magkasama, sa sobrang tuwa ni Fane ay ibinaling niya ang mukha kay Selena. At itinapat ang labi nito sa pisngi niya. Namula agad ang mukha ni Selena. Bilang kamatis, hindi niya akalain na si Fane, ang palihim ngunit kaibig-ibig na B***starred na ito. Sasamantalahin ang pagkakataong ito para magtanim ng halik sa kanyang pisngi. Ang paningin ng ang napakarilag na mukha ni Selena na namumula sa pamumula ay nagkikimkim ng selo sa loob. Iba at higit pang nag-udyok sa kanilang mahinang pagpapahalaga sa sarili. Bagamat si Fane ay isang bodyguard at parang isang taong walang kakayahan, nagawa niyang gawing asawa si Selena. Ang puntong ito mismo ay nakagawa na ng iba. Malunod sa inggit. Bukod dito, ang kanilang relasyon ay tila maganda at matatag. Si Matt naman ay namumula sa loob. Naalala niya iyon noong isang taong relasyon kay Selena noong nasa universidad, ganoon si Selena. Konserbatibo na hinayaan niya lang na hawakan ni Matt ang kanyang kamay, pabayaan ang isang maliit na halik sa kanyang pisngi. Iyon ang dahilan kung bakit nabuhay ang kanyang matinding galit at nagpasya na matulog kasama si Rachel, ang bata niyang kilos para magalit siya. Siyempre, sa ngayon, natalo siya ng matinding eksena sa harapan niya. Haha, patuloy na magyabang. Kung ikaw ay, kung kaya mo kasing sabihin, punta tayo sa malaking private room. Matt. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit, at hindi nagtagal, ngumisi siya, ang minimum. Ang konsumo sa silid na iyon ay 1 milyon. Makinig ng mabuti, 1 milyon. Pinakamababang pagkonsumo. Nangangahulugan din ito na maaaring lumampas ito sa halagang iyon. Dahil ang lakas ng loob mong tretuhin kami, mangyaring huwag maging iyakin kapag ikaw napagtanto mong wala kang pera para dito. Ha! Kalimutan mo na. Siya ay isang mahirap lamang. Mabaho, at walang kwentang bodyguard. Magkano ang pera niya para tretuhin kami? Doon. Bukod dito, ilang araw na lang mula nang bumalik siya mula sa militar, tama ba? Malamang na bagong trabaho ang bodyguard na ito, at maaaring hindi. Nakuha na niya ang kanyang unang sweldo. Masayang kumanta si Britney ng duet kasama si Matt. Makitang masama ang loob ng kanyang nobyo sa mag-asawa. Isang walang kwenta. Bodyguard. Natahimik sandali si Selena. Nakakita ka ba ng inutil? Bodyguard na may 20 million pay a month. Hindi ko talaga maintindihan kung ano. Nagyayabang ka kapag ang sweldo mo ay parang mani sa tabi ko. Ng asawa. Wow! Gumaganda na ang biro mo ngayon. Aling pamilya sa kayang-kaya ng Earth ang 20 million bodyguard. Kahit ang pamilya Drake.
Ang mga bodyguard ay hindi binabayaran ng ganoon kataas na sweldo. Galit na galit si Britney. Ramdam niya ang paglaki ng kanyang sama ng loob na parang tumor. Humakbang siya. Pasulong at sumigaw, huwag isipin na hindi ko naiintindihan ang merkado, nabibilang ako. Sa isang third class na aristokrate na pamilya. Alam ko talaga kung gaano ka bodyguard. Kumikita. Oops, sorry. Tapos hindi mo talaga maintindihan ang market, ginagawa ko ito. Nagkataon na bodyguard ng pamilya Drake, at para sa kanila na kunin ako para lang. 20 milyon, ito ay isang biyaya. Kabanata 224. Matapos marinig ang pahayag na iyon, halos humagalpak sa tawa ang lahat ng naroroon. Nakakainis na sabihing nakinabang ang pamilya Drake. Kumukuha ng bodyguard sa halagang 20 milyon. Kung iyon ang kaso, ang ibig sabihin nito ay ang mga miyembro ng pamilya ay ganap na tulala. Hehe, nakakatuwa naman ito. Bodyguard for 20 milyon at nakinabang sila dito. Mangyaring, maaari silang umarkila ng ilang daang bodyguard na may ganyang klase ng pera. Mahusay, kahit na. Tumawa ng malakas si Rachel. Tama, kinukuha mo ba ang pamilya Drake para sa isang grupo ng mga tanga? Kahit ang commander nila ay hindi nababayaran ng ganoon kalaki, tama ba? Dagdag ni Carl. Ang pahayag na ginawa ni Selena kanina ay karaniwang nagsasabi na si Fane ay higit pa kahanga-hanga kaysa sa kanila, at sila ay mas nasaktan kaysa sa kung ano ang kanilang hinayaan. Hindi nila maintindihan kung paano mas magaling ang isang bodyguard kaysa sa kanila. Na gumawa ng higit sa 10 milyon taon-taon. Hindi na mahalaga kung kayo. Maniwala ka sa akin o hindi, ngunit iyan ay kung magkano ang binabayaran ng aking asawa, yun. Ay personal na tiniyak ni Miss Tanya mismo, kaya hindi ito maaaring magkamali. Si Selena ay hindi mapaniniwalaan o kapani-paniwalang galit na galit dahil sa una niyang iniisip na ito ay isang simple casual na pagtitipon. Hindi niya inasahan na may kaunting snob. Sila. Bukod dito, kung kilala niya ang parehong sugar babies na sina Matt at Rachel. Narito, hindi sana siya darating. Dahil ang sitwasyon ay nagkaroon na. Umunlad sa paraang ito ay, kailangan niyang ipaglaban ang kanyang pagmamataas. Siya ay naging napakatyaga sa kanila sa simula, ngunit hindi niya inaasahan na mananatili sila. Sinusubok ang kanyang pasensya sa pamamagitan ng pagtawag kay Fane na isang walang kwentang sundalo. Kung hindi dahil kay Fane. Pagtatiboy sa mga kalaban sa frontlines, mag-e-enjoy pa ba sila? Maginhawa at mapayapang buhay nila. Sige, sige. Lahat ng sinasabi mo ay totoo, okay. Napangiti si Trevor. Lumingon siya kay Selena at nagtanong. Hindi ka rin ba nakakuha ng trabaho? Anong trabaho yan? Ibahagi ito sa amin at tayo. Tingnan mo kung mas mabuti pa ito kaysa sa trabahong nahanap ko. Kumunat ang noo ni Selena. Medyo malapit siya. Kasama sina Trevor at Hugh noong nag-aaral pa siya noon, at siya nga. Only willing to come this time dahil sa kanilang dalawa. Hindi niya ginawa. Asahan na darating si Trevor sa sandaling ito para puntiryahin din siya. Hindi sinagot ni Selena ang tanong niya. Sa halip, tinanong niya ito pabalik. May interview ka bukas ha? Para sa posisyon ng A. Katulong ng manager. 20-30,000 kada buwan. Saang kumpanya iyon? Nagalok ng ganoon kataas na sahod sa isang katulong. Napangiti si Trevor. Nangyayari. Upang maging isang kilalang kumpanya. Ito ay Drake Dynasty Real Estate sa ilalim ng Drake Grupo. Not to mention, they are currently in charge of a major project, the parehong proyekto sa South Hill Real Estate. May pagmamalaki si Trevor. Ang mukha niya habang bonggang-bongga na idinagdag, don't worry. Ipapako ko ang panayam. Bukas, walang duda. Ngayon na talaga. Yung confident. Kumunat ang noo ni Selena, ay na hindi ang parehong kumpanya kung saan siya kasalukuyang nagtatrabaho. Alin? Katulong ng manager ng departamento ang ini-interview mo. Siya prodded. Karagdagang. Ang assistant ng procurement manager, sagot ni Trevor, isa pa. Maikling tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Nagkataon na supervisor ang girlfriend ko. Doon na rin, para maayos ang interview ko. Tsaka yung resume ko. Medyo kahanga-hanga din. Nung nabalitaan nila na bumalik ako from overseas, sino? Hindi ba ako sasambahin? Hindi mahalaga kung nasayang ko ang buhay ko sa ibang bansa o hindi gaanong natutunan. Sino ang nakakaalam kung ano ang eksaktong pinagkakaabalahan ko sa ibang bansa, di ba? At saka, with the sheer mention of being abroad, on top of me boasting. Kaunti sa aking resume, natural na mananalo sa mga tao sa mga araw na ito. Siyempre girlfriend ko ang supervisor doon, so she can help put a good word. Para sa akin.
Paano hindi yun isang garantisadong tagumpay? Dagdag pa ni Trevor, ako. Nabalitaan na ang procurement manager ay isang magandang babae. Gayunpaman, siya. Baka nakipagrelasyon siya sa young master ng pamilya Drake para makasama niyan. Posisyon. Kung hindi, paano siya magiging manager sa sandaling pumasok siya? Ang kumpanya. Baka sa mukha ni Trevor ang mapang-asar. Nakaramdam ng awkward si Fane habang nakinig siya sa gilid. Ang manager ba na binanggit niya ay hindi si Selena? Yan. May relasyon ng babaeng manager sa young master ng pamilya Drake. Iyong, sinabi sa'yo ng girlfriend yan. May patunay ba siya? Ang ekspresyon ni Selena, lumabo. Hindi niya inaasahan na sasabihin iyon ni Sonia sa kanyang likuran. Buti na lang napunta siya sa reunion na ito, at maswerte si Sonia. Absent ngayon. Maaaring hindi malalaman ni Selena ang tungkol dito kung hindi ito mangyayari. Kabanata 225. Kailangan pa ba ng patunay ngayon? Tumawa ng malakas si Trevor at nagsalita. Mapagmataas na paraan, kilala mo ba kung sino ang aking kasintahan? Siya ay isang malayo. Kamag-anak sa pamilya Drake at nagtrabaho doon para sa isang magandang bilang ng mga taon na ngayon. Siya dapat ang na-promote sa posisyon ng A. Manager, pero ang manager nilang iyon ay lumitaw ng wala sa oras. Siya ay kaakit-akit at nagsusuot ng mapang-akit kaya kung hindi siya nakikipag-ugnayan sa ang young master ng pamilya Drake, magkakaroon pa ba siya ng special treatment? Ito, habang ginagawa niya ang pahayag na iyon, nagpatuloy siya sa higit pa exciting na pahayag, mga ilang daan lang ang dating manager. $1,000 per month pero kapag pumasok na itong manager, hulaan mo kung magkano. Gumawa siya ng isang buwan. Isang buwan ng sahod na mahigit 1,000,000. Ngayon sabihin mo sa akin. Hindi ba malansa iyon? Kailangang kabit ang babaeng ito sa young master. At nagkaroon ng sexual na relasyon sa kanya ng pribado. Paano pa siya makakakuha? Ganyang treatment. Masyadong maraming kababaihan ang naghahanap buhay batay sa kanilang hitsura ngayon. Sumama naman si Matt. Sa tingin mo ba kahit sino talaga? Tulad mo, galit na galit si Selena habang binigyan siya ng nakamamatay na tingin. Hindi man lang kita pinag-uusapan. Ano ang pinagkakaabalahan mo? Baka sa mukha ni Matt ang sobrang pagkadismaya. Gumagawa kayo ng walang basehan. Mga akusasyon. Humihingi ka ng pambubugbog. Lumamlam ang mga ekspresyon ni Fane. Banayad niyang ikinuyom ang kanyang kamao. Gayunpaman, si Selena na nakaupo sa tabi niya. Umiling at sumenya sa kanya na huwag magmadali. Hinawakan ni Fane ang sarili. Bumalik matapos makita ang reaksyon ni Selena. Narinig kong binanggit ni Rachel na ikaw. Isang padalos-dalos dahil sa pagiging sundalo dati. Nakikita ko na ito ay totoo. Itago mo. Na nagsasabi na ang mga tao ay humihingi ng pambubugbog para sa mga maliliit na bagay. Sa tingin mo ba, na lahat ay malulutas sa pamamagitan ng karahasan? Kailangan mong gamitin ang iyong ulo sa susunod. Oras. Inilibot ng kasintahan ni Hugh ang kanyang mga mata kay Fane. Tumawa si Fane. Basta. You're powerful enough, everything can solve through violence, siya. Nagsalita. Kung hindi kaya ng isang suntok, ang dalawang suntok ang makakagawa. Pagkatapos niya, tapos magsalita, kinausap niya agad ang waitress, "Hey, pretty lady, mind switching the room for me? Hindi ako magiging modemo sa mga tips mo mamaya kung ikaw pa rin ang magiging waitress namin." Nang marinig iyon ng waiter ay siya na. Natuwa agad. "Salamat, sir." Siya beamed. Nang matapos siya, agad silang dinala ng waitress sa ibang kwarto. Sa ganitong paraan, pakiusap. Hehe. Don't be too happy so soon, miss. Nagkataon lang itong lalaking ito. Isang veterano at ngayon ay nagtatrabaho na siya bilang isang bodyguard. Talaga bang iniisip mo siya? 20 milyon ang buwan ng sahod. Kahit totoo, ilang araw lang siya nakabalik. Kanina, hindi pa nga niya nakukuha ang kanyang sweldo, kaya sa palagay ko ay maaaring hindi niya kaya. Para bayaran ang bayarin mamaya. Lahat ay makukulong dito. Lahat ay pumasok sa elevator at sabay na nakarating sa second floor. Mula sa ikalawang palapag. Lahat ng bagay sa unang palapag ay maaaring obserbahan. Napapalibutan ng ikalawang palapag. Ang buong perimeter at ang gitnang bahagi nito ay walang laman. Ang malaking gusali. Parang nabaligtad na mangkok. Hindi, naniniwala ako sa kanya. Handa siyang magtinidor. Ilang milyon para lang makinig sa pagtugtog ng piano ng kanyang asawa. Isang tao na mahal nila ang kanilang mga asawa na hindi magsisinungaling. Sagot ng magandang waitress. Sabay ngiti. Dahil matagal na siyang nagtatrabaho bilang waitress dito, siya. Nakita at nakilala ang lahat ng uri ng tao. Naniwala siya sa kanyang paghatol. Haha.
Dahil matamis ang iyong dila, ang iyong mga tip ngayong gabi ay hindi bababa sa 10,000. Mayabang na sagot ni Faye na may ngiti sa labi habang ginagawa iyon. Kabanata 226. 10,000 bucks. Napabuntong hininga si Rosa pagkarinig niyan, si Faye siguro. Pagsisinungaling. Nagtrabaho siya ng husto sa loob ng 1 buwan para lamang makatanggap ng kaunting sweldo. Upang ilagay ito sa isang mas mahusay na paraan, siya ay isang supervisor lamang ngunit labis ang kanyang pakiramdam. Naubos. Gayunpaman, narito si Faye, casual na nagsasabi sa waitress na gagawin niya. Bigyan siya ng 10,000 bilang tip niya. Sobra na iyon, hindi ba? Salamat. Ang dami, sir. Tuwang-tuwa rin ang magandang waitress. Ang karaniwang pinagmulan. Nang kita ay ang mga komisyon na kanilang gagawin mula sa alak na kanilang inihahain. Gayunpaman, ang mga komisyon na ito ay napakababa. Idinagdag iyon sa kanilang base. Sweldo, ang kabuuan ay hindi kahit na malapit sa 10,000. Sa katunayan, magkakaroon. Mga customer na nagbigay sa kanila ng mga tip, ngunit nakakakuha pa rin ng 3 hanggang 5,000 dahil ang kanilang tip ay magpapasaya sa kanilang araw. Kahit na ang kanilang mga bisita ay ilang mga young masters mula sa pangalawa o pangatlong klase ng mga aristokratikong pamilya, isang mapagbigay na tip mula sa kanila ay tungkol sa 2 hanggang 3,000 bucks, ang mga waitress na tulad nila ay napakawalang halaga sa kanila. Mata. Kung nasiyahan sila sa kanilang kumpanya, gagantimpalaan nila sila. Kung ginawa nila, hindi, baka sigawan pa sila. Hehe, huwag kang mag-alala dyan. Fame. Ngumiti, positive ang impression na iniwan sa kanya ng babae. Siya talaga ay hindi magsasabi ng anumang bagay na hindi niya dapat sa ibabaw ng pagpapanatiling isang profesional. Ngiti sa kanyang mukha. Mukha siyang magalang. Bigla namang tumawa si Trevor. Isa kang mayabang na tao, komento niya. The thing is that someone. Binili talaga. Nang mapansin ni Trevor ang kanyang paraan upang pumili. Kay Faye, ngumiti si Selena at sinabing, Trevor, ikaw na mismo nagsabi kanina, ikaw. Hindi gaanong nag-aral habang nasa ibang bansa. Araw-araw kang nag-e-enjoy. Buhay doon at ipagmalaki mo ito pagbalik mo. Sinasabi mo sa akin na ikaw. Gusto mong magtrabaho bilang katulong ng manager na iyon na may ganoong gawi. Sa tingin ko ikaw. Medyo puno ng sarili mo. Hehe, puno ng sarili ko. Tumanggo si Trevor. Malakas at sinabing, walang masyadong mapagpipilian para sa babaeng manager na iyon. Aking. Ang girlfriend ay nagpeke ng isang paunang panayam at tinanggihan ang lahat ng dumating para sa ang posisyon na iyon, na naiwan lamang ang aking resume at resume ng isa pang babae, gayunpaman. Wala rin ang babaeng iyon. Hanggang noon, ang kailangan lang gawin ni Sonia ay sabihin sa kanila. Manager na nilalamig ang babae at hindi nakayanan. Ibig sabihin ako. Ang tanging natitira upang mapili. At saka, matagal na akong nasa ibang bansa. At ang peking resume na iyon ay hindi magiging mas kapansin-pansin kaysa sa akin. Para masabi mo. Ako ngayon, kung hindi ako ang dadalo sa interview, sino pa kaya ito? Habang tumatagal ang pagsasalita ni Trevor, lalo siyang naging pride. Haha, ito. Tinatawag na nakikinabang sa pagkakaroon ng nunal sa loob. Naiintindihan mo ba? Hey, medyo nakakabilib. Ngumiti si Selena bago tumingin kay Rosa. Sa tabi niya, sinabi niya, tama, Rosa, ang iyong buwan ng sahod ay mga 10,000. Tama ba? Hindi masama iyon, anong trabaho iyon? Isang buntong hininga ang kumawala kay Rosa. Labi, hindi ito nagkakahalaga ng pagbanggit. Nakakapanlumo ang maliit na kumpanyang iyon. Minsan, hindi nila ako binabayaran para sa overtime na ginawa ko. Ako ay isang supervisor ngunit kailangan kong gumawa ng maraming bagay sa labas ng saklaw ng aking trabaho. At saka, construction work ito. Kahit na sahod. Ngayong nagbayad na ako. Ang aking rente, wala na akong masyadong maiipon pagkatapos ng aking kakarampot na budget para sa pagkain. At iba pang pangangailangan. Nang ilabas ang kanyang trabaho, ngumiti si Rosa ng mapait. As she said, supervisor on paper but in reality, I'm busy than anyone else. Pagkatapos niyang magsalita, tumingin siya kay Selena at sinabing, Selena, naalala kong may kakayahan ka pala sa trabaho, bakit ayaw mo? Magtrabaho ka sa kumpanya ko. Kakausapin ko ang manager ko para makita kung kaya nila. Upang mag-alok sa iyo ng ilang trabaho. Ngayong itinapon ka mula sa pamilya Taylor. Hindi na ikaw ang babaeng dati at dapat mong tanggapin ang katotohanan ngayon. Okay. Matapos marinig ni Selena ang pahayag na iyon, naantig ang kanyang puso. Parang
Si Rosa ay nagmamalasakit sa kanya dahil umaasa siya na si Selena ay magkakaroon ng mas mahusay buhay para sa kanyang sarili. Noon ay nagsalita si Hugh, my purpose of. Ang pag-anyaya kay Selena na lumabas ngayon ay para tanungin ang lahat kung mayroon sa inyo na angkop trabaho para sa kanya. Gayunpaman, dahil nabanggit ni Selena na nakakuha siya ng trabaho ng mas maaga at ito ay hindi sigurado kung ito ay totoo o hindi, medyo nahihiya akong sabihin ito. Haha, aking. Ang pabrika ay walang lakas ng tauhan upang ilipat ang mga bagay. Kung ang isang magandang babae na tulad mo ay iniisip, sige, pwede ka nang pumasok sa trabaho. Napaisip si Dylan. Malamig na tumawa si Rachel. Bago siya kutsain ng kusa, anong pinagsasabi mo? Kanya. Ang asawa ay kumikita ng 20 milyon sa isang buwan. Hindi mahalaga kung nagtatrabaho siya o hindi. Tama ba? Kailangan pa ba niyang maghirap? Patas na punto. Muntik ko nang makalimutan. Tungkol dito, Kabanata 227. Tumawa ng histeryoso si Dylan. Ipinagkibit balikat lang siya ni Selena saka siya lumabas. Isang name card at iniabot kay Rosa. Ito ang business card ko, kaya hawakan mo lang. Punta muna dito. Ang alok ay magiging mas mahusay kaysa sa iyong kasalukuyang trabaho. May pananampalataya ako sa iyong mga kakayahan. Isa kang matalino at masipag na tao. Sige, sige. Itatago ko ito. Inakala ni Rosa na si Selena ay sakay muli sa kanyang mataas na kabayo. Gayunpaman, siya. Hindi mapakali na ilantad siya kaya awkward na lang siyang tumawa. Bago isinilid ang kanyang business card sa kanyang pitaka. Isang mapang uyam ng ngiti ang lumitaw. Mukha ni Matt, hindi masama, maaari ka pa ring magrekomenda ng mga trabaho sa mga tao. Hindi ko inasahan na magre-recruit ka sa paghuhusga sa hitsura ng mga bagay. Ang iyong trabaho ay hindi masyadong masama. Hindi siya pinansin ni Selena sa katahimikan habang papunta sila. Ang kanilang marangyang pribadong silid. Banal na si Asterisk T. Ito ang luxury room. Ito ay first time ko dito. Napakalaki. Ang piano dito ay isang Yamaha. Ang screen. Malaki rin dito. Labis na nasasabik si Rosa matapos suriin ang bawat sulok. At krani. Hindi masama. Hindi masama. Tumango rin ang iba. Kasunduan. Fane, ikaw na mismo ang nagsabi na ikaw na ang bahala sa bayarin ngayong gabi. Hindi tayo magbabayad ng kahit isang sentimos. Paalala ulit ni Britney kay Fane. Siya ay interesadong makita kung gaano katagal kayang panatilihin ni Fane ang kanyang harapan. Tumango si Fane. Maingat. Oo naman. Order to your heart's content, guys. Nagsalita siya. Mag-order ka ng kahit ano, at magsaya tayo hanggat kaya natin. Besides, hindi naman. Araw-araw nagkakaroon tayo ng pagkakataong lumuwag. Sige, sige. Dalhin ang menu dito at o-order na kami ngayon. Lahat ay umiinom ng red wine ng tama, at mag-o-order kami ng mas mahal. Bukod, ang pinakamababa ay maaari. 1,000,000 ang gastusin dito. Hindi kami mag-o-order ng masyadong mura. Umupo si Trevor at nagsimulang mag-order. Lumingon ang veterano sa kanyang asawa. Honey, gusto kitang panoorin sumayaw. Tumango si Fane. Naguguluhan si Selena. Isang iglap, 1 taon akong hindi sumasayaw. Tili niya. Kalimutan mo na, ako rin. Nakakahiya. Dapat may tumutugtog ng piano habang sumasayaw siya. Tama ba? Sino ang naglalaro? Ilang taon na akong hindi nakakalaro at sa palagay ko nagawa ko na. Nakalimutan ko kung paano maglaro. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Hugh at sinabing, kung gugustuhin. Para sumayaw habang may tumutugtog, dapat magkasabay ang dalawa. Kung sila, magkakaisa. At maging isang magandang symphony kapwa sa paningin at pandinig. Dito. Nagsimulang tumawa ng malamig si Matt habang nakatitig kay Fane. Kung sumasayaw si Selena, hindi magiging angkop kung tumugtog tayo ng piano, tama ba? May isang tao. Nagseselos kung maganda ang naging duet, no? Mahirap iyon. Kung siya ang isa. Naglalaro, hindi siya magseselos. Malamig na tumawa si Trevor. Siyempre. Ang isang tao dito ay hindi man lang nagkaroon ng maayos na edukasyon. Siya ay maaaring naglalaro ng isang magulong tundin, panunuyan ni Trevor, na ikinatawa ng lahat. Paano pa kaya sumayaw si Selena sa musika? Sa kanilang mga mata, wala si Fane. Higit pa sa walang isip na brute. Paano niya malalaman ang isa o dalawang bagay tungkol sa piano? Hindi nila inasahan na talagang lumapit si Fane sa piano. Umupo, at sinabing, mahal, tutugtog ako at sasayaw ka. Pareho tayong magtanghal Duet. Kabanata 228. Naging skittish kaagad si Selena. Ang taong ito dito ay isang sundalo, paano?
Maaari ba siyang marunong tumugtog ng piano kahit hindi naman? Laging walang isip na brute. Ang musika at sayaw ay magiging lubhang sagrado. Mga taong nakauunawa sa kanila bilang ito ay isang bagay na maaaring mag-ugnay sa mga kaluluwa. Paanong hindi sineseryoso ng isang tao? Wala siyang pakialam kung ang asawa niya ay hindi mahusay na maglaro, ngunit kahit na siya ay sumayaw ng marilag, kaya niya. Hindi kailanman sumasabay sa isang magulong tune. Hindi dapat masyadong mahirap ang level ni Fane. Kahit papaano, noon lang siya nakasayaw ng pilit sa himig nito. Kalimutan mo na. Kakanta at i-inhuman pa ang lahat mamaya. Selena. Tumawa ng walang humpay, ang kanyang pahayag ay parang mas nalulumbay kaysa sa sinabi niya. Hayaan mo. Kahit sa mga mata niya, may bahid ng disappointment at lungkot. Sa loob, matagal na siyang hindi sumasayaw, at halos makalimutan na niya. Yung Selena, na dating matikas sumayaw sa entablado na parang sisni. Siya. Iba ang pakiramdam sa tuwing umaakyat siya sa entablado para sumayaw noon, ito ay. Na parang ang buong entablado ay kanya at tanging kanya. Ang tagay mula sa. Ang madla ay magpaparamdam sa kanya na hindi kapani-pani walang nasiyahan. Siyempre, ang mga ito ay mga bagay ng nakaraan at hindi na niya maaaring magkaroon ng parehong pakiramdam na naramdaman niya. Mula noon, ang pakiramdam ng pag-unawa sa mas malalim na kahulugan ng isang sayaw. Sa pamamagitan ng kanyang puso at kaluluwa. Sa tingin ko, kalimutan mo na lang iyon. Ang mga kamay ay ginawa para sa mga espada at sibat, kaya't mangyaring huwag ipahiya ang iyong sarili. May mga eleganteng bagay tulad ng paghawak ng panulat o pagsasayaw. Britney. Tumawa, isang mapang-uyam na tono ang nakita sa kanyang pagtawa. Matt, ang piano mo. Ang mga kasanayan ay medyo kahanga-hanga noon. Ito ay magiging isang perpektong pagganap kung ikaw. Tumugtog ng piano at sumasayaw si Selena. Iyon ay magiging isang perpektong balanse ng musika at sayaw. Nagdagdag si Rachel ng panggatong sa apoy, at sinabing, wala ka na. Magkasama, pero nag-date kayo noon, hindi ba? Bakit hindi mo nalang subukan? Matt, naniniwala akong magiging perfect match kayong dalawa. Hindi na kailangang sabihin, siya. Sinabi lahat ng iyon para i-provoke si Fane. Magsimula na tayo, honey. Hindi na lang pinansin ni Fane. Siya habang marahang hinawakan ng itim at puting mga susi, parang siya. Hinahaplos ang balat ng sanggol. Ang pagpindot sa isang susi ay napangiti si Fane. 5 taon nang. Ang labanan ay halos makalimutan niya ang kanyang pangarap noong bata pa siya. Ang kanyang pagkabata. Pangarap na maging pianista. Hindi niya inaasahan na magiging isang sundalo. Higit pa rito, hindi niya inaasahan na siya ay lalaban sa larangan ng digmaan upang ipagtanggol ang mga hangganan. Siyempre, nagbago ang mga panahon at hindi siya matagal nang pinagsisisihan. Sa larangan ng digmaan naramdaman niya ang tunay na pagkakaibigan. Sa pagitan ng kanyang mga kasama. Naramdaman niya ang fighting spirit sa pagitan ng kanyang mga kasama. Kung ito ay hindi para sa hindi mabilang na malapit kamatayang mga nakatagpo sa huling 5 taon, siya. Hindi sana nahasa sa gayong matalas na talam. Isang simpleng pagpindot ang ginawa. Ang kanyang mga iniisip ay tumatakbo ng walang katapusan. Di nagtagal, natagpuan niya ang kanyang sarili na lumalangoy sa pagkabata. Mga alaala habang inilulubog niya ang kanyang sarili sa sagradong lupang iyon. Lahat ng iyon. Naging isang orkestra ng musika at mga tala na nakapalibot sa kanya habang sila ay sumasayaw. No way, marunong siyang tumugtog ng piano. Laking gulat ni Britney. Halos bumagsak ang ibabang panga niya sa lupa. Hindi ba takeout delivery ang brat na ito? Batang lalaki na naging sundalo sa loob ng 5 taon. Tiyak na wala. Piano sa larangan ng digmaan. Isa pa, ordinaryong tao lang si Fane noon. At kung siya ay maaaring panatilihing mainit-init at pinakain, ito ay magiging kanyang araw. Paano pa siya magkakaroon ng oras at pera para matutong tumugtog ng musika? Gayunpaman, narito si Fane. Parang kusang gumagalaw ang mga daliri niya at ang harmonic tone na nagparamdam sa lahat na para silang lumulutang sa hangin. Malapit na. Binilisan ang takbo at naging mas malambot na parang tubig na dumadaloy sa ilalim ng tulay. Magandang Panginoon. Ito ay mas mahusay kaysa sa aming guro sa piano noon. Siya ay kamangha-mangha. Napalunok si Hyo, ganap na nabigla. Siya. Naglalaro ng Croatian Rhapsody. Nakuryente si Rachel. Ganyan. Inilarawan ni Maxim ang musika bilang pangunahing nakatuon sa resulta ng digmaan. Kabanata 229. Ang resulta ng isang digmaan, isang maalikabok na larangan ng digmaan, mga bundok ng mga bangkay na patay. Habang umiiyak ang isang uwak sa ilalim ng papalubog na araw. Ang nag-iisang kanta na ito ay nagulat sa lahat.
Habang ang kanilang mga puso ay agad na naantig, kaya't ang mga larawang iyon ay dumating. Buhay sa kanilang isipan. Sa sandaling iyon, hindi na nila napagtanto si Fane bilang isang walang isip na bastos, walang ibang nang-ahas na isipin na wala siyang alam tungkol sa musika. Sa halip, sila ang ganap na mga tulala. Natigilan si Selena. Siya. Hindi alam na ang pagtugtog ng piano ni Fane ay umabot na sa gayong makajos na taas. Anong nakatayo ka pa rito? Bilisan mo at umalis ka na. Tumanggaw si Rosa. Hindi nagtagal ay nawala si Selena sa kanyang ulirat. Noon lang ginawa ni Selena. Sa huli ay bumalik sa realidad. Pagkatapos ay matikas na ibinaba ni Selena at nag-A. Nahati habang bahagyang itinaas ang kanyang katawan, nakahawig ng imahe ng isang nasugatan. Sisney. Ang kanyang katawan ay malambot at nababaluktot habang ang magkabilang braso ay umindayog patungo sa musika. Sa sandaling iyon, ang parehong musika at sayaw ay nagsimulang sumanib sa isang solong. Nilalang. Sa isang counter spin ng kanyang mga binti, ang kanyang katawan ay nagsimulang dahan-daang bumangon bilang siya ay ganap na nawala sa maharmoniya na balanse ng musika at sayaw, hindi nagawa. Para makatakas, siya ay bumalik. Bumalik ang lahat. Pakiramdam ni Selena siya ay muling bumalik sa entablado at natagpuan ang pamilyar na damdaming naramdaman niya. Noon, ang pananabik at determinasyon na naramdaman niya sa kanyang puso. Dati, huminto ang himig at natapos ang sayaw. Lahat ay nabighani at nanatili sila sa ganoong paraan sa loob ng mahabang panahon. Iyon ay kahanga-hanga. Biglang pumalakpak si Dylan at hindi magawa ng iba. Tulong ngunit pinalakpakan sila ng malakas. Hindi na mahalaga kung magkano sila. Masama ang tingin kay Fane kanina, nagpalakpakan silang lahat. Nagpupuri sila. Ang kanilang duet, ang kanilang mga damdamin ay taos puso mula sa kanilang mga puso at malaya sa kanilang mga awayan. At maliliit na sama ng loob. Ang kanilang mga kaluluwa ay tila ganap na nalinis dito. Instant. Nakakamangha iyon. Isang perpektong pagganap, ganap na tapos. Hugh. Ay lubhang emosyonal, sa bingit ng luha. Kahit kailan hindi ko inaasahan. Pagkatapos ng pagtatapos ng maraming taon na ang nakalilipas, maririnig ko pa rin ang napakalakas. Piece of music and witness such a perfect dance, he gushed. Parehong aspeto. Ay ganap na pinagsama. Masyadong emosyonal si Hugh, inulit niya ang salita. Perpekto, ng 4 na beses. Honey, pinupuri mo ako ng mabuti. Nakangiting bumangon si Fane. Napakahusay mong nilero ito. Bahagyang natarante si Selena. Nilaibat niya ang mata niya kay Fane. Gayunpaman, parang dinudurog ang puso niya. Isang matamis na diwa na parang kumain siya ng pulot-pukyutan. Tama. Kung may gusto. Para maglaro, sige. Gusto kong uminom. Napangiti si Fane bilang maraming merienda. At dinala na ang red wine. Forget it, pagkatapos ng iyong impromptu recital ngayon lang, ayaw naming mapahiya. Kinawayan siya ni Hugh. Kamay at hindi na siya naglakas loob na banggitin na music graduate siya sa harap ni Fane na naman. Inom tayo, inom tayo. Nawala pa rin si Dylan sa musika. Kanina, magandang Panginoon. After listening to that, feeling ko pera lang. Makamundong pag-aari, kaya't uminom tayong lahat sa nilalaman ng ating puso. Halika guys. Tagay. Ngumiti si Fane kay Selena habang si Dylan na may bilugan na baywang ay yamakap. Pababa ng isang basong puno ng alak. Ito ay ginawa sa kanya na tila mas tulad ng isang walang isip na brute kaysa. Si Fane ay magiging. Kabanata 230. Hinailan ni Rosa si Selena sa isang sulok. Selena, ang sabi nila ang asawa mo daw. A mindless brute and I genuinely believe them, bulong ni Rosa. Hindi ko ginawa. Asahan mong marunong siyang tumugtog ng piano, at napakahusay din niyang tumugtog nito. Ako. Huwag kang maniwala na siya ay isang ungol na lang. Kahit sinong marunong. Ang pagtugtog ng piano ay hindi kailanman magiging isang walang isip na brute. Dagdag niya, sa tingin ko siya ay isang bihasang tao dahil marunong siyang makipaglaban at tumugtog ng piano. Naging maladyos na ba siya sa iyo ngayon? Tumawa ng nakakatawa si Selena. Tila masyadong mabilis ang pagbabagong ito sa ugali. Napabuntong hininga si Rosa. Pagkatapos, pag-iisip tungkol dito kanina, dapat ay kalokohan ang ginawa ni Rachel. Lalaki, ang babaeng iyon ay lumampas na dahil hindi kanya kailanman nagustuhan. Noong mga araw ng ating unibersidad, palagi niyang inaakala na ninanakaw mo ang spotlight. Malayo sa kanya. Graduate na kaming lahat, and it's been so long. Akala ko ito na. Nasa likod natin ngayon at wala tayong masyadong pakialam sa nakaraan, hindi ko inaasahan. Maaaring siya ay napakaliit. Parang may naintindihan si Rosa habang siya
Pagkatapos ay hinawakan ang kamay ni Selena at bumulong, I'm sorry, ako. Hindi kita pagkakaintindihan kanina. Don't worry about it, I didn't really take it to heart anyway, paniniguro ni Selena sa kanya. At saka, nasaktan ko si Rachel nito. Umaga, kaya ang kanyang sinusubukang sirain ako sa aking pagkawala ay nasa loob ko. Mga inaasahan. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Selena bago idinagdag, consider my. Mag-alok ng mabuti kapag bumalik ka. Maaari mo akong tulungan sa aking kumpanya mula noon. Kulang tayo ng manpower. Sige, pag-iisipan ko, nakangiting sagot ni Rosa. Pinagmasdan niya ang mukha niya bago niya hinaila ang braso ni Selena. Pumili tayo ng ilan. Kanta na kanta. Sa kabilang banda, nakaupo si Britney sa tabi ni Matt habang siya. Bumulong sa kanya, alam mo ba kung magkano ang kabuoang in-order natin? Paano? Dapat ko bang malaman? Ang trabaho ko ay uminom at uminom pa. Kung hindi ito sapat, pwede pa tayong umorder. Tumanggi akong maniwala na magagawa ng isang veterano. Maglabas ng ganoon kalaking pera. Gagastos pa kami ng kaunti at kapag hindi siya makabayad. Hinding-hindi siya pababayaan ng may-ari dito. Si Matt ay walang awa sa daan. Wika niya, at sinulyapan niya si Fane mula sa kabilang kwarto. Wala si Fane. Higit pa sa isang veterano, at walang sino mang umasa na makakapag-asawa si Fane. Selena. Ang kasalukuyang figure ni Selena ay tila hindi pa siya nanganak. Dati, napakaganda pa rin niya gaya noon. Hindi banggitin ang itsura ni Selena nung sumayaw siya. Mukha siyang dalisay at inosente. Sisney. Ang kanyang kagandahan ay nakakabighani, at ang pakiramdam ng panghihinayang ay pumasok. Kanya. Kung nagpumilit lang siya ng kaunti noon, baka siya na ang isang kasal kay Selena. Kahit hindi siya kasal sa kanya, baka magtapos pa rin siya. Nakikipag-date kay Selena. Isang kahihiyan na makakasama niya lamang si Britney, na wala siya. Damdamin para sa kahit ano. Hindi siya nasisiyahan sa katahimikan. Hehe. Ang bill namin. Mahigit 1.3 milyong bucks. Napahamak ang batang iyon. Humalaklak si Britney at kumuha ng A. Humigop ng red wine mula sa kanyang wine glass bago sinabing, sige, kailangan kong gumamit. Ang washroom talaga. Nang papunta na si Britney sa banyo. Napansin niya ang isang napakasalimuot na display case sa hallway na kinaroroonan ng dalawa. Bote ng red wine. Bukod dito, mayroong dalawang server na nagbabantay sa kasong iyon. Habang ang bawat sulok sa paligid ng red wine ay may mga spotlight na nagniningning dito. Ito ay napakakakit-akit tingnan. Anong tinitingin-tingin mo? Si Rachel na kanina lang. Paglabas ng washroom ay napansin ni Britney na nakatingin sa blankong espasyo sa harapan. Kanya. Lumapit sa kanya si Rachel habang nakangisi. Rachel, sa tingin mo ba ay may pera si Fane para talagang bayaran ang bayarin? Kumunat ang noo ni Britney pagkatapos niyang mag-isip. Tungkol dito. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay. Isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.